Casey's POV. Sama naman ang tingin nito sa akin, parang kumakain ng buhay. Pwede bang wag kang panay tanong sa akin? Hindi ako makakain sa'yo. Pagsusungit ni Noah sa akin. Sungit nito, akala naman kung sino. Tumayo na lang ako at pinagmasdan ang kabuuan ng office niya. Malaki naman ito, may 2 sofa sa gitna at may table. Siguro mamahalin to, glass table kasi eh. Saka may mga trophy sa gilid at certificate sa dingding. May mga medal na rin at marami pang iba. Tinignan kong table niya at nakasulat doon ang pangalan niya, Mr. Noah Imperial. Baka matunaw ang pangalan ko. Sad nito. Matunaw daw? Dami nitong alam. May kumatok naman at pinapasok niya. Akala ko hindi ko kilalang pumasok pero kilalang kilala ko. Natulala ako sa nakita ko. Akala ko hindi ko na siya makikita kahit kailan pero nag-cross na naman ang landas naming dalawa. Tumingin sa akin pero tumingin kagad siya kay Noah at may sinasabi na ano. Hindi ko na maintindihan dahil sa iniisip ko. After noon ay umalis siya. Hey, are you okay? Tanong ni Noah sa akin. Tumango naman ako at ngumiti sa kanya. Aalis na ako, papasok pa ako sa trabaho ko. Saad ko sa kanya saka ako umalis ng tuluyan. Pero paglabas ko ay may humila kaagad sa akin. You again, Casey? Why are you here at the office ni Noah? Tanong ni Owen sa akin. Bitawan mong asawa ko. Napalingon naman ako sa nagsalita. Kinuha ni Noah ang kamay ko na hawak ni Owen. Owen, di ba ang pangalan mo? Tanong ni Noah kay Owen. Tumango naman ito kagad. What are you doing to my wife? Seryosong tanong nito. Tinatanong ko lang si Casey. Wait, what? Asawa? Tanong ni Owen. Yes, why? Any problem? Tanong ulit ni Noah. Don't touch my wife again. Pagbabanta nito kay Owen at saka kami umalis. Oh Susie, agad ko naman tong nasalo. Nandito kasi kami ngayon sa parking area. Gamitin mo kotse ko papunta sa trabaho mo. Saad niya sa akin. Paano ka? Tanong ko sa kanya. Don't worry, may isa pa akong kotse kaya go for your work, Casey. Take care. Saad ni Noah saka umalis na sa harapan ko. Teka, sigaw ko. Lumingon naman si Noah sa akin. Thank you, Noah, saad ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin at saka tuluyang umalis. Ano? Ngumiti siya? Oo, nakita ko siyang ngumiti. Teka, bakit ako kinikilig? Parang namumula yung pisngi ko. Hinawakan kong pisngi ko. Ano bang ginagawa ko? Masaya lang naman ako dahil ngumiti si Noah. Sinampal ko naman ang sarili ko. Ano ba, Casey? Umayos ka nga. Babaita ka. Pinaypayan ko na lang ang sarili ko gamit ang 2 kong kamay. Kaya binuksan ko na lang ang kotse ni Noah at saka pumasok. First time niya akong pahiramin ng kotse niya. Samantalang noon ayaw niya akong pasakayin dito. Ngayon na hiniram ko ng kotse niya. Mabango ang kotse ni Noah, malinis at ang gandang gamitin. Noah's POV. Tinignan ko ang papeles ni Owen. Siya ba yung tinutukoy ni Casey sa akin last time? Yun ba yung taong iniiyakan niya noon? Mga babae nga naman talaga. Bigla namang may pumasok at tuminto sa harap ko at tinignan ko ito kung sino. Totoo bang asawa mo si Casey? Tanong ni Owen sa akin. Yes, why? Tanong ko naman sa kanya. Lolokohin mo lang siya, Noah. Kilala kita. Saad niya sa akin. Really? You know me? Bakit hindi mo ba siya nagawang iwan? Aniya ko sa kanya. Nagawa ko siyang iwan pero hindi ko siya kayang lokohin. Saad ni Owen sa akin. Ano bang pinagsasabi nito? Anong lolokohin? Pero nagawa mo siya saktan, hindi ba? Tanong ko ulit sa kanya. Nakapamulsa ako at sumandal sa lamesa ko. If you're here for Casey, you can't get her from me. Saad ko sa kanya ulit. At hindi ko siya sasaktan, hindi katulad ng ginawa mo sa kanya. Sambit ko sa kanya. Napasmirk naman siya sa sinabi ko. Kapag nakita ni Casey ang totoo mong kulay, iiwan ka niya. Saad niya sa akin. Ganyan ba kapag desperado? Do you know na buntis siya at ako ang ama? Agad naman siyang tumingin sa akin. Mukhang nagulat siya sa sinabi ko. Kaya leave her alone, Owen. Warning pa lang ito pero if you mess her up again, you won't like what I'm going to do to you. Saad ko sa kanya. Saka ako umalis sa harapan niya at iniwan siyang mag-isa sa loob. Pati ba naman dito may kaaway ako? Subukan niya lang talagang dumikit kay Casey. Huminto ako saglit at nagtaka sa ginagawa ko.
Bakit ba ako ganito sa kanya? Nalilito na ako sa sarili ko, hindi naman ako ganito noon. Casey's POV. Pagkapasok ko, ganun pa rin ang tingin nila sa akin. Ang sarap idukot yung mga mata ng mga ito, tapos ilagay sa blender. Pumunta naman kaagad sa akin si Sarah at sumunod doon si Lexa at Rona. Okay ka lang ba, Casey? Tanong ni Rona sa akin. Bakit nila ako tinatanong? Ano na namang meron ulit? Sana okay ka lang, kumain ka na ba? Tanong naman ni Lexa sa akin. Sumingit naman si Sarah sa kanila. Ahep, ahep. Ang gagaling yung dalawa, no? Ako ang kaibigan at hindi kayo. Pagreklamo ni Sarah sa kanila. Natawa naman ako. Hinila naman ako ni Sarah papunta sa table ko at pinaupo. Sip-sip talaga ng dalawa na yun. Iritang saad ni Sarah. Bakit? Ano bang meron? Tanong ko sa kanya na may halong pagtataka. Nalaman kasi nila na asawa ka ng CEO ng Nylon Group. Kaya dumidikit na sila sa'yo. Saad nito sa akin. So yun pala yun? Akala ko naman may issue ulit. Hayaan mo na sila, Bessie. Umpo ka na roon sa table mo. Ngiting saad ko sa kanya kaya naman sumunod kaagad siya. Mga tao naman talaga, kapag nalaman nilang may something ka, kakapitan ka nila. Pero kapag wala naman, hindi ka nila lalapitan. Hindi ka rin nila papansinin kasi hindi ka nga ganun kayaman. Para ka lang bula sa kanila. Ang mundo talaga ang unfair. Kanina pagising ko hindi ko na naabutan si Noah pero may pagkain natira kanina. Siya kaya ang gumawa nun? Hindi siyang may gawa nun. Malay mo pinadala ni mommy yung pagkain na yun at tiniran lang ako ni Noah. Medyo nakakagulo si Noah minsan. Hindi ko na siya maintindihan talaga. Hayaan mo nga siya, Casey. Habang nagtatype ako'y biglang dumating si Sir Ortega. Kaya nagsitayuan na muna kami at bumati sa kanya. May mga kasama siya sa likod niya. Mga nasa 4 sila. May hinahanap si Sir at huminto ang tingin niya sa akin kaya nagtaka naman ako. Ilipat niya na si Mrs. Imperial sa isang room. Saad nito? Ha? Ililipat? Ano na namang meron? Pumunta naman yung 4 na kasama nito sa table ko at niligpit ang mga gamit ko. Sa kanila binitbit. Teka po sir, ano po bang meron? Bakit niyo po ba ako pinapalipat? Tanong ko sa kanya. Hindi niya ako sinagot, bagkus ay umalis siya at sumunod naman ako sa kanya. Sir! Tawag ko sa kanya. Nang makupunta na kami nilabag na ng mga kasama niyang mga gamit ko sa table. Kausapin mo na lang si Mr. Imperial about that. Saka siya nagpaalam sa akin na umalis. Siyang may gawa nito? Buwisit na lalaki na yon. Bakit kailangan niyang gawin ito? Hindi ko naman kailangan ng room para sa sarili ko. Mas gusto ko yung nandun ako kasi may nakakausap ako at nakakausap ko si Sarah. Napasa po naman ako sa noo ko. At umupo na lang, na-stress ako kay Noah. Bigla namang nag-vibrate ang phone ko, unknown number. Sino naman to? Hello, saad ko sa linya. Si Noah to, nagustuhan mo ba yung ginawa ko? Pinalipat kita sa room, saad niya sa akin. Napapikit naman ako at nainis kay Noah. Sinabi ko bang gawin mo to? Hindi ko gustong magkaroon ako ng sariling room. Sambit ko sa kanya. What? Hindi mo lang ba nagustuhan ang ginawa ko para sa'yo? Ikaw na nga itong binigyan ng silid mo, ikaw pang maarte. Bulyaw nito sa linya. Buwisit siya. Bakit sinabi ko bang bigyan mo ko ng ganito? Hoy, Noah Imperial. Walang. Bigla niya naman akong binabaan ng tawag. Buwisit na bastos na to. Hindi ko hiniling sa buong buhay kong magkaroon ng sarili kong room. Ano ba sa palagay niya? Ginagamit ko siya para sa kumpanyang ito? Ano ba ang pumasok sa utak ni Noah ngayon? Sinabi ko na sa kanya na hindi ko kailangan ng pera niya o ano, at mas lalong hindi ko kailangang umangat sa trabahong ito. Yari siya sa akin mamaya. Akala niya tapos na kami Napakasama talaga ng ugali niya. Binabaan niya ba naman ako ng tawag? Bastos na lalaki. Pagka-uwi ko'y wala pa si Noah sa bahay. Umupo na muna ako sa sofa at pumikit. Gusto ko nang magpahinga. Bigla namang bumuka siyang pintuan at nakita ko siyang pumasok. You're here. Saad ni Noah saka siya umupo sa sofa. Hinarap ko naman siya. Sira ulo ka ba? Ano bang pumasok sa isip mo at ginawa mo yun sa akin? Tanong ko sa kanya. Sumandal naman siya sa sofa. Bakit ba ayaw mo yung ginagawa ko sa'yo? Tanong niya sa akin. Ayaw kong isipin nila na ginagamit kita sa trabaho ko. Ano, at least ba na pangasawa ko yung CEO na sikat na billionaire sa Nylon Group ay kailangan rin tumaas ang posisyon ko doon? Saad ko sa kanya.
Tumayo naman si Noah kaya tumayo rin ako. I'm tired. Gusto ko magpahinga, saad niya. Ano ba, Noah? Bakit mo ba ito ginagawa? Sinabi ko lang na panagutan mo ang anak natin at hindi sa ganitong bagay. Buliw ko sa kanya. Gusto ko panagutan niya lang ang dinadala kong anak at ako. Hindi ko kailangan ng pera niya o ano dahil may trabaho ako at kaya kong bumili ng kahit ano. Kaya nga ayoko mag-resign sa trabaho ko kahit buntis ako dahil ayokong umasa sa kanya. Ayokong humantong na gagamitin kong pera niya para lang sa gusto ko. Gusto ko sa sarili ko, tiyaga at hirap ang gagastusin ko para sa sarili ko, hindi yung pera niya. Noah's POV. Paglabas ko ng kwarto nakita ko si Casey, ang himbing ng tulog. Napaka-anghel kung matulog pero kung magising parang dragon. Tinignan ko siya ng maigit umiling sa sarili ko. Bakit ko ba siya tinititigan ng matagal? Pagkatapos ng argumento naming dalawa ay pumasok na ako sa loob ng kwarto kagabi. Hindi ko sinagot ang tanong niya dahil maski ako hindi ko rin alam ang sagot. Bakit ko nga ba ito ginagawa sa kanya? Samantalang noon wala akong paki sa kanya kahit na maglupasay siya sa kalsada. Pero ngayon nag-aalala na ako sa kanya. At may kulang sa akin kapag hindi ko siya nakikita at nakakausap. Parang hindi buo ang araw ko. Nababaliw ka na, Noah. Umayos ka. Kumilos na ako at nagbihis papunta sa building. Nag-order na lang ako ng breakfast para kay Casey. Hindi na rin kasi ako nakapagluto ng breakfast namin ngayon dahil gahol na sa oras. Umalis na ako at saka pumunta sa kumpanya. Pagdating ko doon imupo kaagad ako. What my appointment and my schedule? Tanong ko sa sekretary ko. You have a meeting po sir about po sa kumpanya at share. Saad nito. Tinignan ko siya at sexy naman ito. Malaki rin ang dibdib kumpara kay Casey pero sulit naman. Natawa naman agad ako dahil kung ano-anong sinasabi ko. Sir, are you okay? Tanong nito sa akin. Napabaling naman ako. Yes, I am. What time ang meeting? Tanong ko sa kanya. 1:30 sir. Saad niya saka ko siya pinaalis sa harapan ko. Sinusubukan niya ba akong eseduce? Noah, umayos ka. May asawa at anak ka na. Hindi na pwedeng ganyan. Kailangan mo ng tumino para sa kanila. Teka, ano bang pinagsasabi ko? Magagawa ko ang lahat dahil hindi naman kami kasal ni Casey. Pero masasaktan ko siya at para ko na rin siyang niloko. At parang niluwa ko na rin ang sinabi ko sa ex niya. No, Noah, wag na wag mo yung gagawin. Napabuntong hininga ako at hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Lumabas na lang ako pero paglabas ko, nakikita kong nag-uusap si Sheila at ang sekretary ko. Kaya lumapit ako ng palihim sa kanila. Anong nangyari? May ginawa ba siya sa'yo? Nahawakan ka ba niya kahit sandali? Tanong nito kay Miss Laura. Nakayuko lang si Miss Laura at kinabahan sa sinasabi niya. Hindi niya po ako hinawakan pero po nakatingin sa akin. Saad niya kay Sheila. Okay, continue, what are you doing, okay? Babayaran kita, saad nito. Natawa naman ako sa gilid. Talaga bang desperada siyang makuha ako? Ano? Agad naman ako napatingin sa nagsalita. Bakit nandito si Casey? Narinig niya bang lahat? Pinapasuot mo ng ganyan ang empleyado dito para iseduce ang asawa ko? Saad ni Casey. Nanood lang ako sa kanila at inaabangan ng sasabihin ni Sheila. What are you doing here? Wala si Noah dito, okay? Saad ni Casey. Anong ginagawa ko dito? Ay wow, ang lakas mo naman. Ano pa bang ginagawa ko dito? Asawa niya ako at asawa ko siya. Pagtataray nito. Matari pala tong si Casey, hindi ko alam. Oh, maybe you forget. You rushed to our wedding and took him from me. Saad ni Sheila dito. Yes, kinuha ko siya sa'yo kasi alam kong magiging mersable ang buhay niya pagdating sa'yo. Saad nito. What are you talking about? Pagtataka nito kay Casey. Mag-isip ka kung anong sinasabi ko at pwede ba? Lumapit na naman si Casey kay Sheila. Wag na wag kang tumitikit sa asawa ko. He's already mine, so back off. Saka siya umalis at ngumisi dito. Nagtago naman ako kaagad. Tinignan ko si Sheila at umalis naman to. Alam kong naiinis ito kay Casey dahil sa sinabi nito. Napangiti ako dahil sa sinabi ni Casey about sa akin. Kaya pumasok na lang ako kunwari. Oh Casey, why are you here?
Tanong ko sa kanya habang nakaupo siya sa sofa. Nakataas pa rin ang kilay nito at mukhang naghahamon ng away sa akin. Don't tell me, pati ako aawayin niya. Dito rin pala nagtatrabaho si Sheila? Ano siya rito? Tanong ni Casey sa akin. Anak kasi siya ng lead dito sa kumpanya so may office na rin siya dito. Saad ko sa kanya. Ah, okay. Teka, yung mga damit na empleyado mo, habaan nila yung suot nila, hindi sila pupunta sa bar para sumayaw sa trabaho sila pupunta. Aniyan niya sa akin. Yes, gagawin ko, saad ko sa kanya. Napangiti naman ako sa kanya. Ang cute niyang magselos. Ang saya mo ngayon may nangyari ba? Ispill mo naman sa akin, saad ni Casey sabay umupo sa table ko. Upuan ba ang table ko at umuupo siya dyan? Wala bang upuan? Umayos ka sa pag-upo mo. Hindi upuan ng table ko, saad ni Noah. Sumimangot naman ito at bumulong ng masungit ako. Bumulong nga, narinig ko naman. Bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya ulit. Para pa rin kagabi, ibabalik mo ko ulit doon? Saad ni Casey sa akin. Tinignan ko siya at ayaw niya talaga na nasa isang room siya. Siguro nasanay din siya na naroon at may kinakausap ng ibang tao. Bumuntong hininga ko bago ako nagsalita. Okay, I agree, do what you want to do. Aniya ko sa kanya saka siya nagpaalam na umalis sa akin. Tinignan ko lang siya hanggang sa pag-alis niya ng tuluyan sa office ko. Hindi ko alam kung ano na ba talaga ang nangyayari sa akin. Casey's POV. Pagkagising ko ay umunat na muna ako. Sabado ngayon pero may pasok pa rin kami. Bali tuwing linggo lang kasi kami walang pasok. Niligpit ko na muna ang sofang hinihigaan ko. Tinignan ko si Noah sa kama at ang himbing na tulog. Dapat dyan ako Hindi siya dyan. Sarap ilaglag sa kama. Dahan-dahan kong inalis yung kumot. Parang lumamig yung katawan niya. Akala niya Pero pag-alis ko ng kumot, nakita ko yung katawan niya. Wah! At mas lalo kong nakitang bumakat sa boxer niya. Wah! Tumalikod agad ako. Ano bang ginagawa mo, Casey? Ano ba tong iniisip ko? Lumabas na lang ako tuminom ng tubig sa kitchen at lumunok ng ilang beses. Ano ba, Casey? Umayos ka. Sinampal-sampal kong sarili ko. Hays, magluluto na lang muna nga ako ng breakfast. Total, ako ang nauna. Nanagising kaya nag-umpisa na ako magluto. Pagkatapos nun saktong lumabas si Noah ng kwarto, tinignan ko siya mula ulo at paa. Thanks God, nakapajama na siya at nakadamit. Hey, why are you look at me like that, Casey? I know I'm very handsome. Saad niya sa akin, binato ko naman kaagad sa kanya ang basahan. Anong handsome ang pinagsasabi mo? Bilisan mo na't kakain na tayo, bulyaw ko sa kanya. Pumunta naman siya sa harapan ng pagkain at umupo. Umupo na rin ako at nakaharap ako ngayon sa kanya. Nag-pray na muna kami bago kami kumain. Saka na kami kumain. After noon ipinauna ko na muna siyang maligo. Dahil may oras pa naman ako siya ay gahol na. Ano ba ang iniisip ko kanina? Pagkagising niya, suot niya na kagad ang tinignan ko. Casey, ano ba talaga? Naghugas na lang ako ng pinagkainan namin at habang naghuhugas ako ay biglang lumabas siya. Kaya tinignan ko siya at lumaki ang mata ko. Nung nakita kong topless lang siya, agad naman ako napabalikwas at naghugas na lang ng plato. Tinignan kong kamay ko at nanginginig ito. Mabilis din ang tibok ng puso ko. Yung toothbrush ko, naiwan ko pala dyan. Saad ni Noah sa akin. Nagulat na lang ako na nasa likod ko na siya at kinukuha ang toothbrush niya. Naramdaman kong lumapat ang abs niya sa likod ko. Kaya napapikit ako at kinakabahan. Ano ba, Casey? Please, umayos ka. Casey? Tanong niya sa akin. Kaya napalingon ako at nagtama ang tingin naming dalawa. Hindi ko makuha. Umatras ka pa. Aniya sa akin. Kaya umatras ako pero umangal ulit siya kaya humarap na lang ako para makuha niya na. Bakit kasi nandyan sa itaas? Mas lalong lumapat ang katawan niya sa katawan ko. Kaya napapikit talaga ako dahil isang usog na lang ang kamay ko ay mahahawakan ko ng abs niya. Nakuha niya naman ang kinukuha niya pero hindi sinasadyang napatingin siya sa akin. Tinignan niya ako. Bakit ba ganitong puso ko? Lumalapit ng mukha ni Noah sa akin at may balak ata siyang humalik sa akin. Kaya nagready na ako at biglang, Casey! Sigaw ng lalaki kaya napatingin kaming dalawa at nagulat ako kung sino to. Tinulak ko si Noah kaya nauntog siya sa kabinet sa itaas. Kuya Miggy? Tawag ko sa kanya. Lumapit naman siya sa akin at pinupunta niya ako sa likod niya.
Tinignan niya si Noah hanggang ulo at paa. Who are you? At bakit ka pumapasok na biglaan? Trespassing ang ginagawa mo. Saad ni Kuya. Nagbigay ako ng sign na si Kuya ko yan. Pero dahil bonak si Noah, hindi niya ako maintindihan. Sino ako? Ako lang naman ang kapatid ng asawa mo. Saad nito kay Noah. Kaya biglang umamong mukha ni Noah. Hindi ko alam na ikaw pala yung kuya niya. Saad nito. Bigla naman itong nagpaalam sa amin. Lumingon naman siya sa akin at tinignan ko ang ekspresyon niya na may halong galit. Paktay ako nito. Ayaw pa naman ni Kuya ng ganong lalaki. Ay, sano ba yan? Nandito kami ngayon sa sala at magkatabi kami ni Noah. Habang si Kuya ay nasa kabilang sofa. Tinitignan niya kami na parang may nagawa kaming kasalanan sa kanya. Ay, hindi ako makapaniwala sa iyo, Casey. Pumapayag kang halikan ka na lalaki yan basta-basta? Nguso niya kay Noah. Aksidente lang yung nangyari, Kuya. Utal kong aniya sa kanya. Wala man lang tawag sa akin si Kuya na uuwi na pala siya. Di sana sinundo ko siya sa airport. Akala ko ikaw masusurprise. Pero ako palang surprise niyo. Sambit ulit ni Kuya. Kung hindi pa ako dadating, di sana natuloy niyong pinagagawa niyo. Saad ni Kuya. Agad naman ako namula sa sinabi ni Kuya. Ano ba naman to? Kailangang i-remain talaga. Ikaw, mahal mo ba talaga kapatid ko? Tanong niya kay Noah. Tinignan ko siya at hindi siya makasagot. Kuya, ano oras na? Saka tumuloy ka ba kina mama at papa? Tanong ko sa kanya. Oo, sinabi ni papa at mama sa akin lahat kaya ako pumunta dito. Dahil excited ako makita ka pero ibang nakita ko. Saad na sa akin. Bigla namang may tumawag sa phone ni Kuya kaya tumayo siya at nag-excuse sa amin. Huminga naman ng malalim si Noah. Kinakabahan ako, aalis na ako, ayokong kausapin ng kuya mo. Saad ni Noah sa akin. Oo sige, para hindi kanya pagalitan, go na. Sabay bigay ko sa kanya ng long sleeve niya at bag niya. Tinulak ko si Noah palabas at saktong pagsarado ng pintuan itinignan niya ako. Nasaan ang asawa mo? Tanong niya sa akin. May pasok pa kasi siya sa kumpanya nila kuya. Alam mo naman kapag CEO, pagbibiro ko sa kanya. Umupo ka nga muna dito, alam ko matanda ka na at alam mo ng tama't mali. Pero Casey naman, huwag ganun, saad niya sa akin. Hindi na siya nakatiis kaya niyakap niya ako ng mahigpit at ginulong buhok ko. Namiss kita, Casey. May trabaho ka ba ngayon? Punta tayo kina mama tapos alis tayo, saad ni Kuya. Meron kuya, pero mag-a-absent ako para sa'yo. Sabay heart na pang Korea. Natawa naman siya at sinabi ko magbibihis lang ako saglit. Umakyat na ako sa itaas at saka nagbihis na. Casual lang ang suot ko dahil medyo nakaumbok ng tiyan ko. Hindi pa naman halata na malaki pero baka kasi maipit si baby kapag sa once nagsuot ako ng masikip. Pagkatapos ko mag-asikaso lahat-lahat bumaba na ako. Saka kami pumunta kina mama. Pagpunta namin doon iniyakap niya si Pamela. Sinabi ni Kuya Miggy na alis kami kaya nagsibihisan na naman sila. Miggy, may kasama ba doon ang lola mo? Tanong ni Papa kay Kuya. Opo pa, sinabi rin kasi ni Lola na umuwi na muna ako. Saad niya kay Papa. May nagbantay na siguro kay Lola kaya nakauwi si Kuya Miggy. Pagkatapos nilang magsibihis ay umalis na kami. Bali nag-commute na lang kami kasi nga 'di ba, wala namang kaming sasakyan. Yung sasakyan ni Noah gamit niya kanina. Hindi ko naman kasi alam na aalis kami, di sana nahiram ko yung sasakyan ni Noah para may sasakyan kami. Pumunta na muna kami sa mall. Wala naman kaming ginawa ko hindi magsaya lang at mag-enjoy. Si Pamela puro laro sa palaruan sa mall. After noon kumain na muna kami bago kami tuluyang umuwi sa bahay. Habang kumakain kami nag-vibrate naman biglaan ng phone ko. Unknown number na naman kaya nag-excuse na muna ako kina mama. Pumunta ako sa gilid para marinig kong boses nang tumatawag sa akin. Hello? Aniya ko sa kanya. Casey, si Owen to. Pwede ba tayo magkita ngayon? Tanong niya sa akin sa linya. Napatahimik ako sandali. Hindi ko alam ang sasabihin ko dahil ayoko siyang makita. Casey, still there? Tanong niya sa akin kaya napalunok ako. Please, I need to talk to you kahit sandali lang. Nasaan ka ba? Susunduin kita. Saad nito sa akin. Tinignan ko siya, mama at papa. Nag-usap sila habang si Kuya Miggy at Pamela ay nasa counter ng food. Sige, send mo na lang sa akin yung address kung saan tayo makikita. Saad ko sa kanya.
Pinatay ko naman kaagad at bumalik sa upuan namin. Kinuha kong bago at nagtaka naman sila mama kung saan ako pupunta. O anak, saan ka pupunta? Tanong ni mama sa akin. May pinapaasikaso lang po sa akin sa office ma. Pagsisinungaling ko sa kanila. Hindi ba pwedeng kumain ka na muna? Tanong ni papa sa akin. Nagmamadali na po ako pa. Sige na po, mamaya na lang po tatawag po ako sa inyo. Kapag uuwi na ako, sige na ma. Saad ko sa kanila saka ako umalis. Kapag sinabi ko kasi kina mama at papa, magagalit sila sa akin. Alam kong galit pa rin sila sa ginawa sa akin ni Owen. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil masakit ako. Galit din sa lalaking yun. Pero pumayag ako ngayon sa pagkikita namin dahil heto na ang pinaka-last na kita namin at makakausap niya ako. Sasabihin ko lahat ng nararamdaman ko sa kanya. Lahat-lahat ng pinaramdam niya sa akin noon. Gusto kong ilabas ang lahat ng galit ko sa kanya at sa harapan niya mismo. Alam kong heto lang ang paraan para mawalang galit ko sa kanya. Pagkatapos noon, ay back to normal na ang lahat. At dito na po nagtatapos ang ika-5 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.